Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Good morning mga para. Yun. Medyo nag-jacket na tayo mga par ng medyo makapal. Makapal na bang tawag dito? Medyo makapal-kapal. Kasi malamig na mga par. Hindi na pwede yung manipis na jacket. Nakalamig na tayo. So yun. Yun, maraming salamat ulit sa mga bagong subscriber and sa lahat na nag-comment sa ating mga vlogs. Thank you. Maraming salamat. Yan yung kahapon mga par, no? Hindi tayo pumasok kasi may pinuntahan tayo. Ako sa school ng anak ko kasi walang email eh. So nag-send kasi sila ng requirements. So may kwento ko lang mga par, no? Nag-send sila ng requirements yung school. Tapos naipasa ko naman lahat. Tapos hindi na ako naka-receive ng reply mula sa kanila. So malapit na September 3 ang pasok. So yun. Kaya parang nag-ano ako na baka hindi na enroll. Nag-email ulit ako ng follow up. Wala pa ring reply. So ang sabi nung kilala ko kasi nga nagbakasyon na sila, walang pasok. So yun, gusto kong puntahan mga par. Kaya nag-absent ako kahapon. Tapos yung asawa ko rin kahapon yung orientation nila sa school. Kasi ang pasok din nila next week na rin, September 3. Kasi yung 2 holiday, Labor Day dito mga par. Next week, kaya long weekends kami rin. Para rin kami pasok sa Monday. So yun nga, pumunta na yung asawa ko dun sa school and pupuntahan sana namin yung school ng anak ko. Bigla ako naka-receive ng email mga par na wini-welcome na ako na kami pala ng school, ng school ng anak ko. And maghintay na lang daw kami ng email mula sa kanila ngayong September 1 para doon sa details tulad ng class schedule tsaka teacher. Tapos pupunta lang daw doon sa school, pipila sa likod sa may pavement banda daw. Tapos yun, may mag-a-assist na daw doon. So yun, kaya hindi na kami pumunta mga par. Kasi yun nga, may email na sila. Yung misis ko na lang pupunta sa Martes. Pupuntahan niya kasi kailangan din naming sa mga par, no, sa daycare. Kasi yung schedule ng asawa ko mayroon siyang hapon na pasok. So ang pasok yata ang uwian yata ng mga bata mga 3, hindi ko kabisado, mga ganon. So walang magsusundo sa kanya, kailangan ipasok sa daycare. Sa mga araw na yun kasi ang pasok ng asawa ko mga par, Monday to Friday, dalawang face to face pupunta sa school. Yung tatlong araw puro lang mga par, online. So yun ko lang mga par, kung pwede yung bata na mag after school program ng dalawang araw.
O, 2 araw sa isang linggo lang mga par, pwede siguro yun. Kasi yun lang naman talagang hindi niya masusundo eh. Kasi yung 3 araw online na naman yung asawa ko, so pwede na sunduin. So makakatipid siguro kami dyan mga par, kasi 2 araw lang ang after school program niya. So yun, yung mga nakakaalam pala mga par, no, paki-comments lang sa baba kung pwede ba yun, yung 2 araw lang namin ipasok sa yung daycare nga. So syempre magkano na rin bayad mga par, so, yung mga matagal na dito, yung mga may mga anak din. Paki-comments lang po sa baba mga par, para may idea lang ako. So yun, thank you mga par, no. So yun na nga mga par, no. Sa mga nagdaang linggo mga par, nakakalungkot na balita na marami po nagbago sa rules ng Canada. Nitong August mga par, ang dami nilang binago. Sa bagay matatapos na rin yung August, pero marami silang binago sa mga immigration rules mga par, no. Tapos mga par, mayroon ulit binago ngayong week, kahapon lang, na yung tourist visa mga par, na dating pag nag-tourist ka kasi pwede ka maghanap ng employer dito, pinapayagan nila. So temporary lang yun, temporary lang naman yun, pero hanggang yun, February 2025 sana pinapayagan nila, hanggang February 2025 yung tourist visa or visit visa na pumunta dito, pwede sila maghanap ng employer. So pinapayagan nila, no. Yun, dahil nga dati sa pandemic mga par, pinapayagan nila hanggang next year pa sana ng 2025. Ngayon inihinto na rin nila mga par. Kahapon nila in-announce na effectively today, nakalagay effectively today. Kahapon nga yun, hindi na nila pinapayagan yung tourist na maghanap ng employer dito sa Canada mga par. So bawal na rin. So yun, baka talagang mahigpit na mga par. Ganun talaga. Dito na ako sa may sakayan ng passport. Pila lang tayo dito. Yun, maya kwentuhan tayo ulit mga par, ha. Yan, dito na tayo mga par sa trabaho natin. Nalakad ulit tayo. So yun na nga, no. Bagong rules na naman ng Canada mga par, ibinalita kahapon. So effective immediately. Yun yung visit visa mga par. Bawal na siyang maghanap ng trabaho dito sa Canada. Pinagbabawal na po. Sinimulan po yung visit visa na pinapayagan nila na maghanap ng employer nung mga par, nung pandemic. Kasi nga dahil sa restriction mga par, nung nagka-pandemic na hindi na sila makalabas dito sa Canada, yung mga naka visit visa. Kaya ang ginawa nila, pinapayagan nila yung mga tourist dito mga par na maghanap ng trabaho. So maghanap din sila ng employer dito through Lamia, hindi i-apply na work permit. And then yun, pag lumabas na yung work permit, saka sila pwede magtrabaho. So pinapayagan nila yun mga par. Nag-umpisa yan nung pandemic na, yung 2020. Tapos mag-expire din sana yan mga par nung 2023. Kasi parang 3 years lang yung binigay nila dahil nga nagka-pandemic. In-extend pa yan nila mga par hanggang 2 taon. Hanggang pa sana, next year pa sana yan mag-expire ng February 28, 2025. Pero ginawa nila ngayon mga par, itinigil nila. Effective immediately, visit visa is no longer allowed na maghanap ng trabaho dito sa Canada mga par. So yun naman mga par is temporary policy lang naman yan. Pinayagan lang yan yung policy na yan dahil nga doon sa pandemic. So ngayon talagang mga par, nagkahigpitan na. Mahigpit na yung patakaran dito sa Canada. Immigration rules mga par na. So yun nga, talaga inaasahan natin mga par. Pero sunod-sunod, no? Akala ko
noon, yun nga, yung visit visa na yun sa February pa maano mga par, nila tatapusin na, o hindi na nila extend. Pero ginawa nila, itinigil nila ng ilang buwan pa sana, pero bigla nila itinigil mga par. So yun, hindi na nakapagtataka dahil nga marami silang binago mga par, no? So marami nagsasabi dahil daw sa kasi mag-e-election mga par. Yung iba nagsasabi dahil nga nagrereklamo rin yung mga lokal, PR tsaka yung citizen dito sa Canada mga par, kasi wala na silang trabaho na nakukuha. So isa rin yun, kasi nga kahit daw yung sa mga fast food mga par, ang kinukuha temporary foreign worker daw, tagalabas. Bakit daw hindi kumuha ng mga lokal na taga dito? So yun, wala na silang makuhang trabaho mga par. Kaya yun. And yun na nga, sunod-sunod na mga par, simula doon sa low wage, simula sa Quebec na i-freeze muna nila yung mga low wage na 6 months. Tapos yun, nagpatupad na rin yung ginaya na rin mga par yung ibang mga province. 6% ng unemployment rate ng province, bawal na rin mag mga par, bawal na rin kumuha, mag-hire ng temporary foreign worker. So yan, nakakalungkot na balita mga par, no? Sa mga nandito ngayon na naka-visit visa, talagang wala. Nakakalungkot man, pero kailangan nilang umalis o umuwi dito mga par, umalis dito sa Canada kasi talagang wala nang pag-asa silang makahanap ng employer kasi bawal na mga par. So pero na lang, mayroon namang ibang paraan mga par. Nakikita ko kung mag-apply sila ng study permit. So yun nga, no? Pero kung konti na lang yung oras nila, kasi yung study permit mga par, hindi rin naman agad-agad dyan, ipaprocess pa yan mga par. Marami ka pang kailangan requirements din na kukunin, o hindi rin agad-agad. So kung wala ka ng oras mga par, konti na lang, kasi yung visit visa mayroon din yung kung ilang buwan ka lang mag-stay dito. So kung wala ka na ring oras, talagang wala, talagang uwi ka muna mga par, and then mag-apply ka siguro sa labas. Kung Pilipino ka, uwi ka muna ng Pilipinas, and then mag-apply ka ng study permit. Or kasi may mga balita na rin mga par, na pati yung high wage pala, yung mga high wage salary, parang lilimitahan na rin lang. Pero bali-balita pa lang naman mga par, wala pang ano. Kasi yung sa low wage, effective yon, September 26 yun yung nakalagay. So yun, talaga napakarami na mga par na ginawa nilang pagbabago sa loob lang ng 2 linggo. Kasi na nakarang linggo lang nila in-announce yung sa low wage Tapos ngayon yung visit visa naman ang inano nila. So yun nga, no? So sa lahat po ng mga nandito sa Canada, ay yung mga nakakalungkot, yung mga naka-tourist visa, naka-visit visa, baka po mayroon pang kumonsulta po kayo sa immigration consultant. Baka mayroon pang ibang paraan na hindi kayo makauwi, or meron silang may sasuggest yung mga immigration consultant po. Try nyo pong usapin o i-consulta, baka mayroon. So kung wala po talaga, nakakalungkot man, pero kailangan nyo po talagang umalis dito sa Canada muna, and mag-apply kayo outside Canada po, kasi bawal na. And yun lang mga pare, no?
yung sa mga nandito tulad namin, kami naman temporary foreign worker lang din po kami. Ay isa akong asawa ng student. So hindi ko rin alam mga par kung anong ilalabas nilang bagong ano na naman, rules o bagong immigration rules na naman. So hindi na nakapagtataka kung may gagalawin na naman sila mga par na bago. So abangan na lang natin mga par, ano? So ang gagawin lang naman natin yan is tayo mag-adjust mga par, kasi wala naman tayong magagawa eh. Kasi sila ang may control niyan, and siyempre sila ang nakakaalam kung anong nakakabuti sa dito nga sa Canada mga par, and sa mga tao dito, mga citizen at permanent residents mga par. So yun, tanggapin na lang natin mga par kung anong ano nila, desisyon nila, kung anong rules, and tayo mag-adjust na lang tayo para kung anong magagawa natin. Yun nga. So sana may magbukas din ng mga bagong pathway mga par, para naman sa mga temporary foreign worker. So yun mga par, no? Morning. And siguro dito ko natatapusin ang aking vlog mga par. Papasok muna tayo kasi today's Thursday mga par, no? Pasok muna tayo. And yun, binalita ko lang sa inyo ang bagong immigration rules mga par. So yun, dito ko natatapusin ang aking vlog, and we'll see you on the next one. Bye! Peace out!